Iginiit ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib na walang basehan ang preventive suspension na ipinataw sa kanya kaya nanindigan itong hindi bababa sa kanyang pwesto. Ganito ang sitwasyon sa harap ng Kapitolyo sa Davao del Norte araw ng Huwebes, Abril 11, 2024. Mahigpit na seguridad ang ipinatupad sa mga papasok sa lugar. May nakaharang ng mga dump truck at bantay sarado ang main building ng Kapitolyo. Lahat ng yan ang paghahanda ng mga supporter, empleyado ng Kapitolyo, sectoral group, barangay officials at ilang mga opisyal ng iba't ibang LGU ng probinsya. Ito ay upang harangin ang pagdating ng tauhan ng Department of Interior and Local Government o DILG Davao Region at kapulisan na magsisilbi ng preventive suspension order na aprobado laban kay Governor Edwin Hubahib. Mas lalo pang uminit ang sitwasyon nang dumating na ang DILG at PNP, subalit bigo ang mga ito makapasok sa loob mismo ng Kapitolyo dahil nakaharang ang mga taga-suporta ng gobernador sa main entrance ng gusali. Umabot ng halos 2 oras na nag-antay ang tauhan ng DILG at PNP pero bigo pa rin itong makapasok. Dahil dito ipinaskil na lang ang kopya ng suspension order sa labas ng gate ng Kapitolyo at mapayapang umalis sa lugar. Nakasulat sa naturang dokumento na suspendido ng 60 araw ang gobernador dahil umano sa reklamong grave abuse of authority and oppression na inihain ni board member Orly Amit no Oktubre 9, 2023 kung saan nakitaan umano ng malakas na ebidensya ang naturang kaso laban sa gobernador. Sa panig ni Governor Hubahib, sinabi nito na bias ang naturang suspension order laban sa kanya at hindi rin anya ito dumaan sa tamang proseso. Bias kining maong suspension order. Tungod kung mag-issue man o preventive suspension, dapat related ni sa public documents issues. Dapat like corruption issues. O naa sila giprotektahan nga dili na ko pwede nga ma-empower ang investigation. Pero kining nahitabo nga preventive suspension hinungdan sa pag-recall nako sa sakyanan sa ni board member Amit and sulod sa isa ka bulan nga akong gipagamit sa atong engineering office. Then pagkahuman og gamit gibalik nako sa iya og isyo og hangtod karon iya gani ining gigamit ang maong sakyanan. Busa pasabot lang nga dili ni angayan nga buhatan o suspension order alang kanato. Kasunod nito nanindigan ang gobernador na hindi ito bababa sa kaniyang tungkulin dahil hindi katanggap-tanggap ang naturang rason para ito suspendihin. Iginit na opisyal na mas marami anyang nangyayaring korupsyon na ginagawa ng ibang LGU at politiko subalit hindi sila ang sinuspindi. Gani dugay nga atong gifight ang korupsyon sa pagdistribute sa AX program sa DSWD. Nga nagsugod ni sa mga pundo gikan sa mga party list o congressman nato nga gibinuangan sa mga nag-implement nga tauhan sa politiko o sa politiko dinhi sa atong probinsya nga atong gi-complain nga aduna gani tinuod yun nga mga witnesses nga mibarog unya wa gani sila gihimo ang suspension order. Ang kanina hinoong pag-recall sa sakyanan o ang maong board member, aduna may sakyanan nga gigamit. Bagong isyu nga sakyanan, atong pagipagamit sa atong pag-recall na to, ang purpose para magamit lang sa engineering office. O mauni ilang himong dahilan, busa dili na ko madawat ang maong hinungdan. Nagpahayag naman ng suporta kay Governor Hubahib si Davao del Norte 1st District Congressman Pantaleon Alvarez, mga alkalde ng ilang LGU sa probinsya at iba pang opisyal. Wala niyo po kasabot sa mga pangitabong karon. Tanawali na ay gobernador na nagserbisyo o tarong sa katauhan. Unya ilang suspend. Ang problema yun ani nakita sa ulo diri sa Pilipinas na ang gobernador nahimong balakid sa ilang tinuha na mangawat o manulis sa katawhan.
Mali ang payback time na mo na paghatag o 100 na support o among pag-ampo na kani nga suspension order nga sa pinakamadali nga panahon ma-lift ni para makapadayon atong gobernador sa pagserbisyo sa atong katawan sa Davao del Norte. So, kinahanglan ang 101 support sa katawan sa nagkalain-lain nga mga munisipyo. Tuloy ang laban! Tuloy ang laban! Plano ngayon ni Governor Hubahib na iapela sa Court of Appeals at maghain ng Temporary Restraining Order o TRO at tiniyak na hindi sila titigil sa pagprotesta hanggang sa makamit ang hustisya.